Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Pang's Animex Recap. Sa ngayon, sa huling bahaging ito, ay masasaksihan natin ang matinding labanan laban sa Lord of Darkness, kasama ang iba't ibang mga Diyos at mandirigma sa iba't ibang universo, na nagtulungan upang mailigtas ang kanilang mundo. Ngunit bago iyon, sa sandaling ito, ipinagpatuloy ni Goku at Vegeta ang kanilang pagsasanay na ikinagalit ni Beerus dahil sa sobrang ingay nila. Sa puntong ito nagtanong si Whis, bakit gusto mong makakuha ng higit na kapangyarihan? Dahil gusto kong lumaban sa malalakas na kalaban mula sa labas ng universo. Sinisi ni Vegeta si Goku sa muling pagbuhay kay Frieza sa panahon ng Multiverse Tournament. Biglang inihayag ni Trunks na nawala ang 6 na Dragon Ball. Lumalabas na ninakaw ito ng mga hench ni Frieza para tulungan si Frieza na makamit ang immortalidad. Sa kabutihang palad, binanggit ni Bulma na mayroon pa ring isang Dragon Ball sa nagyayelong kontinente, kaya't umalis sila upang kunin ang Dragon Ball bago pa ito maabot ni Frieza. Lumalabas na kinuha ni Frieza ang Dragon Balls hindi para makamit ang immortalidad, kundi para tumangkad ang kanyang taas. Sa puntong ito, sina Shaylai at Lemo ay parehong nasasakupan ni Frieza. Nasa proseso sila ng paghahanap ng mas maraming subordinate para kay Frieza. Nagkataon, nakarating sila sa planeta ni Broly. Nakita na lang ni Paragus ang sasakyang pangkalawakan ni Frieza na dumarating, na labis na ikinatuwa niya, iniisip na sila ay nailigtas. Agad na sinukat ni Shaylai ang kanyang power level sa lampas 4,200. Biglang lumitaw ang isang higanteng gagamba, kaya agad niyang tinawag si Broly para pumunta at iligtas sila. Ang kapangyarihan ni Broly ay hindi nasusukat. Ito ay nagpasaya sa kanila nang ibalik nila si Broly upang ibigay ito kay Frieza. Napansin ni Shaylai na sa kabila ng kanyang napakalaking lakas, ngunit nakikinig lamang si Broly sa kanyang ama. Sa puntong ito, dinala nila si Broly upang makilala si Frieza. Ipinaliwanag niya na si Broly ay napakahirap kontrolin, kaya kailangan niyang gumamit ng mga control device sa isang leeg upang kontrolin si Broly. Kahit si Frieza ay nararamdaman ang nakakatakot na kapangyarihan sa loob ni Broly, kaya binigyan niya silang dalawa ng mga bagong damit. Biglang dumating ang isang sundalo upang tuyain si Shaylai at Lemo, na ikinagalit ni Broly at gusto niyang harapin siya, kahit na hindi pinapansin ang mga utos ni Paragus. Kaya agad niyang ginamit ang control device para pigilan si Broly, na ikinagalit ni Shaylai at napagalitan siya. Bakit ginagawa mo ito sa anak mo? Sumagot siya, kung hindi ko ginawa iyon, ang lalaking iyon ay patay na ngayon. Pagkatapos ay ninakaw ni Shaylai ang control device mula sa kanya. Habang nakikipagkita si Paragus kay Frieza, sinira ni Shaylai ang control device at inilabas si Broly para kumain. Napagtanto niyang pareho silang nagmamalasakit sa kanya, kaya sinabi sa kanila ni Broly ang tungkol sa isang nilalang na nagngangalang Ba. Si Ba ang tanging kaibigan ni Broly sa planetang iyon, ngunit nawalan siya ng tenga dahil sa pagpaparusa sa kanya ni Paragus nang mapabayaan ni Broly ang kanyang pagsasanay para sa oras ng laro. Simula noon, tumigil na si Ba sa pakikipaglaro kay Broly. Samantala, inutusan ni Frieza si Paragus na talunin ni Broly si Goku. Sa puntong ito, dumating din ang grupo ni Goku sa nagyayelong kontinente. Biglang lumitaw si Frieza at naramdaman ni Goku at Vegeta na may ibang tao na napakalakas maliban kay Frieza. Nang makitang muli si Vegeta ay napuno ng puot si Paragus. Sabi ni Frieza, itong dalawang ito ay mga pure-blooded Saiyan din tulad mo. Nang makitang nawala ng kontrol si Broly, inutusan ni Paragus si Broly na salakayin si Vegeta. Napagtanto ni Vegeta na lumalakas si Broly, na ikinagalit ni Vegeta at pinaalis niya si Broly na naging isang Super Saiyan. Nagtanong si Paragus, ano ang estadong ito, at sumagot si Frieza, iyon ay Super Saiyan. Meron ba si Broly tulad niyan? Sa puntong ito, nagngangalit si Broly at inatake si Vegeta, ngunit ganap pa ring nang ibabaw si Vegeta. Sa kanyang sorpresa, si Broly ay patuloy na lumakas, na pinilit si Vegeta na mag-transform sa isang Super Saiyan God. Isang suntok lang ay diretsyong lumipad si Broly sa isang bundok. Akala nila na ito na ang limitasyon ni Broly, kaya sinabi ni Paragus kay Broly na bumalik, ngunit natuklasan niyang wala na ang control device. Pagkatapos ay naglunsad si Vegeta ng napakalakas na pag-atake kay Broly. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasira ni Broly ang kanyang mga limitasyon, na naglabas ng napakalaking lakas ng enerhiya. Parehong napagtanto ni Vegeta at Goku, na ang mga bagay ay hindi maganda. Ngayon ang mga pag-atake ni Vegeta ay hindi na makapinsala kay Broly. Sabi ni Goku,
Hoy ikaw dyan, oras ko naman para labanan ka. Si Goku ay nagsimulang makipaglaban kay Broly, ngunit ang kasalukuyang kapangyarihan ni Broly ay nakakatakot, na patuloy na dinadaig si Goku sa kanyang Super Saiyan na estado. Pagkatapos ay sa kanyang Super Saiyan God na estado, ginamit niya ang ki para pigilan si Broly, ngunit patuloy na lumakas si Broly na ganap na dinaig si Goku. Ang mga kasalukuyang pag-atake ni Goku ay hindi sapat na malakas para pigilan si Broly. Paulit-ulit niyang hinampas si Goku sa lupa at itinapon ito, na naging dahilan upang hindi makagalaw si Goku. Kahit na si Piccolo ay naramdaman ang napakalaking enerhiya ng ki. Sa puntong ito, nagpa siya si Goku na ilabas ang Super Saiyan Blue, at nagawa niyang pantayan ang lakas ni Broly. Nagpaputok si Broly ng isang napakalaking bola ng enerhiya, ngunit napigilan ito ni Goku at napatumba niya si Broly. Tanong ni Frieza, ito ba ang kanyang limitasyon? Oo. Kaya nagpa siya si Frieza na patayin si Paragus at ipinaalam kay Broly, pinatay ni Goku ang iyong ama. Dahil dito, tuluyang nawalan ng kontrol si Broly. Sa wakas, nag-transform siya sa maalamat na Super Saiyan, nagngangalit at sinisira ang lahat. Sumugod din si Vegeta, ngunit pareho silang na-overwhelm ni Broly. Maging si Frieza ay sinaktan ni Broly. Sa sandaling ito, mabilis na kinuha ni Goku si Vegeta at nakatakas, napagtanto na ang fusion dance lamang ang makakatalo kay Broly. Ayaw gamitin ni Vegeta ang nakakabaliw na pamamaraan na iyon, ngunit kalaunan ay hinikayat siya ni Goku. Samantala, ginagawang punching bag ni Broly si Frieza. Pinilit siya nitong mag-transform sa kanyang Golden Frieza na anyo. Habang sinusubukang magsanib ni Goku at Vegeta, hindi sinasadyang naging chubby version sila dahil nagkamali sila sa kanilang mga hand sign at kailangang maghintay ng 30 minuto. Sa ikalawang pagsubok, sila ay naging payat na teenager. Samantala, si Frieza ay ginagamit pa rin bilang isang punching bag ni Broly. Sa wakas, matagumpay silang nagsama, lumikha ng isang makapangyarihang mandirigma. Tanong ni Piccolo, ano ang pangalan mo? Ako si Gogeta. Si Frieza ay ganap na natalo habang si Whis ay pinipigilan pa rin si Broly. Sa puntong ito, bumalik si Gogeta at sinabing, ako na ang bahala sa kanya. Ang kapangyarihan ni Gogeta ay ganap na nanaig kay Broly, kahit na si Broly ay patuloy na lumakas at nag-transform sa Super Saiyan 2. Pagkatapos ay nag-transform si Gogeta sa Saiyan Blue, na patuloy na dinaig si Broly, na nabasag ang espasyo sa kanilang paligid. Nagpatuloy si Gogeta sa pagpapaputok ng enerhiya kay Broly. Sa kabila ng pagpupumilit pa rin ni Broly sa kanyang mga limitasyon, siya ay hinahampas pa rin ni Gogeta, at si Gogeta ay malapit nang maghatid ng isang pangwakas na suntok. Napagtatanto na si Broly ay nasa matinding panganib, ginamit ni Shaylai ang Dragon Balls, at siya ay nagnanais na ipadala si Broly sa kanyang sariling planeta, na tinitiyak ang kaligtasan ni Broly. Nawala din si Shenron. Habang tumatakbo sila, tinangka ni Frieza na salakayin sila, ngunit pinigilan siya ni Gogeta at kalaunan ay umalis si Frieza. Habang patuloy na sinakop ni Frieza ang iba pang mga planeta, sina Shaylai at Lemo ay nanirahan kasama si Broly. Biglang dumating si Goku at alam niyang malupit itong tirahan kaya nagdala siya ng bahay at pagkain para kay Broly. Tanong ni Shaylai, sigurado ka ba, kami ay iyong mga kaaway? Siya nga pala, ano pangalan mo? Ako si Son Goku, o maaari mo akong tawaging Kakarot. Makalipas ang ilang mga araw, sina Goku at Vegeta ay kasalukuyang nagsasanay kay Whis. Biglang dumating si Mai para iulat na nawawala si Future Trunks at may lumitaw na estranghero. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Fo at sinabi na si Trunks ay binihag sa isang planeta ng bilangguan kung saan pinananatili ang mga pinakamapanganib na kriminal mula sa buong universo. Agad na nag-teleport si Goku para iligtas si Trunks. Biglang lumitaw ang isa pang Goku, agad siyang nag-transform sa Super Saiyan 4 at inatake si Goku. Agad na nag-transform si Goku sa Super Saiyan Blue at pareho silang nagpakawala ng Kamehameha, ngunit pakiramdam nila ay lahat sila ay binihag. Si Fu naman, tumatawa siyang nakatayo. Sabi niya, maligayang pagdating sa pagkakakulong sa Penal Planet na ito. Ito ay isang lugar na ginawa ni Fu para lamang sa eksperimento. Nagtitipon siya ng mga mandirigma mula sa iba't ibang universo upang sila ay maglaban-laban. Sabi ni Fu, kung gusto mong umalis dito, dapat mong kolektahin ang lahat ng 7 Dragon Ball. Sa puntong ito, ipinaliwanag ni Goku na nagmula siya sa ibang dimensyon at binigyan siya ng Dragon Ball, kaya bumalik si Fu upang subaybayan ang lahat. May hawak pala siyang nilalang na tinatawag na Evil Saiyan Captive.
Agad niyang hinanap ang kinaroroonan ni Goku, dahilan upang maramdaman ni Vegeta ang isang masamang aura na nagmumula sa kanya. Nang salakayin siya ni Goku, nadungisan siya ng Evil Ki, na naging sanhi ng pagkawala niya ng kontrol at inatake si Vegeta. Isang ligaw na bala ang napunta malapit kay Mai, ngunit dumating si Trunks sa tamang oras upang iligtas siya. Noon lamang ipinaalam sa kanila ni Fu na ang Evil Door na ito ay pinangalan ng Camber. Biglang sumulpat din si Cooler at kailangan siyang harapin ni Goku. Alam ni Cooler na nakamit ng kanyang nakababatang kapatid na si Frieza ang gininto ang anyo, kaya sinubukan niyang lampasan ang kanyang sariling mga limitasyon. Nakapagtataka, nakapag-transform din siya sa Golden Cooler. Binigyan niya si Goku ng isang malakas na suntok at nagpaputok ng energy ball patungo kay Camber, tinulungan si Goku na makabawi. Gayunpaman, si Camber ay nanatiling hindi nasaktan at pinakawalan ang kanyang kapangyarihan upang harapin silang lahat. Nang makita si Trunks na nasa matinding panganib, inabat ni Mai kina Goku at Vegeta ang isang pares ng hikaw na Potara. Nang makita si Trunks sa isang delikadong sitwasyon, kaya pareho silang nagsanib bilang isang Vegeto. Agad siyang nag-transform sa Super Saiyan Blue para atakihin si Camber. Nakapagtataka, nagawa nila siyang masugatan, ngunit sa halip ay nakaramdam siya ng saya dahil nakahanap siya ng isang malakas na kalaban. Pagkatapos ay ginamit ni Goku ang Kaioken upang labanan siya habang si Cooler ay nagmamasid pa rin mula sa malayo. Nagpakawala si Vegeto ng isang pag-atake ng Kamehameha kay Camber, ngunit nanatili siyang hindi nabigla. Bigla siyang nagpaputok ng maliwanag na buwan na parang globo. Nakatulong ito sa kanya na maging isang gintong dakilang unggoy. Naubusan ng enerhiya si Vegeto sa puntong ito, na naging sanhi ng pag-defuse nila. Tuwang-tuwa si Fu, na pinapanood ang lahat ng lumalaban. Napagtanto ni Goku at Vegeta na ang kanyang kahinaan ay nasa kanyang buntot, kaya agad nilang inatake ang kanyang buntot. Gayunpaman, siya ay masyadong malakas at kahit na si Cooler na nanonood ay nahuli sa labanan. Sa sandaling ito, binugbog niya si Goku ngunit naging Super Saiyan Blue para lumaban. Gaano man nila inatake si Camber, hindi nila siya kayang saktan. Biglang napagtanto ni Fu na ang mga kadena sa kisame ng planeta ay sinisira ni Camber, kaya agad niyang hinarap si Camber at bumunot siya ng espada. Isang welga lang ay bumalik sa normal si Camber. Pagkatapos ay umalis siya, pinayagan ng iba na ipagpatuloy ang labanan. Nag-transform si Goku bilang Super Saiyan God at nagpatuloy sa pakikipaglaban kay Camber. Gayunpaman, napakalakas pa rin ni Camber at nagpaputok ng Dark Energy Sphere kay Goku. Para naman kay Fu, nang bumalik siya ay nakita niyang nawasak ang kanyang laboratorio, na ikinagalit niya. Samantala, patuloy pa rin ang pagbugbog kay Goku. Nang malapit na siyang tapusin ni Camber, muling lumitaw sina Goku at Vegeta sa kanilang Saiyan 4 na anyo at sinabi, "Sa pagkakataong ito ako ang kalaban mo. Sabay-sabay kayong lahat." Napagtanto nila na siya ay masyadong malakas. Nagpa siya sina Goku at Vegeta na mag-fuse, at kaya ipinanganak si Vegeto Saiyan 4. Sa kapangyarihang ito, sa wakas ay magagapi nila si Camber, ngunit hindi pa rin siya sumuko, patuloy na nakikipaglaban sa kanila. Sa kabila noon, mas malaki pa rin ang kapangyarihan ni Vegeto, kaya natangay niya si Camber, ngunit naubos na rin ang fusion time nila. Biglang lumitaw muli si Fu, sinabing nasira muli ang selyo at napagtanto na si Goku ang sumira sa kanyang laboratorio. Kaya inilabas niya ang kanyang kapangyarihan para salakayin sila. Nagpatuloy sina Goku at Vegeta sa pakikipaglaban sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, buhay pa si Camber. Gusto niyang ipagpatuloy ang laban. Si Fu, nang makitang sapat na ang kanilang nilalaro, kaya agad niyang pinutol ang espasyo at umalis. Nagpatuloy si Camber sa pagpaputok ng mga bola ng enerhiya patungo kina Goku at Vegeta. Habang sinusubukan ng lahat na lumaban, pagkatapos ay sa wakas ay nagising si Goku at naitaboy ang bola ng enerhiya ni Camber. Nagtataka sila kung ano ang estadong ito. Ipinaliwanag ni Vegeta na ito ay Ultra Instinct. Sa puntong ito, si Goku ay naging napakalakas at madaling madaig si Camber sa ilang mga pangunahing galaw. Nang maramdaman ang hindi magandang sitwasyon, nagpa siya ang buong grupo na umalis. Pagkatapos ay tinapos ni Goku sa isang Kamehameha, na sa huli ay natalo si Camber. Biglang sumulpot si Zamasu at mabilis niyang kinuha si Camber. Naiwang mag-isa si Goku sa gumuhong dimensyon ng bilangguan. Samantala, ligtas nang nakabalik sa kanilang universo ang grupo ni Vegeta. Sina Goku at Vegeta sa kabilang universo ay nagpas siyang umalis.
Gayunpaman, dumating ang Supreme Kai mula sa Universe 6 na may balitang sinasalakay ang Universe 6. Nagpa siya si Vegeta na tulungan sila. Sa bahaging ito ng labanan, sina Heat, Caulifla at Kale ay nakikipaglaban sa dalawang kambal na magkapatid. Pareho silang malakas. Maaari silang lumaban ng magkapantay kay Heat. Ang lahat ng mga pag-atake ni Heat ay hindi maaaring makapinsala sa kambal na kapatid at maaari nilang muling i-regenerate ang kanilang mga pinsala sa kanilang sarili. Pareho silang sumugod para salakayin ang grupo ni Heat. Sa kabutihang palad, dumating si Vegeta at Trunks sa tamang oras. Sa kabilang panig, sina Zamasu at Hearts ay nagbabalak na pabagsakin si Zeno-sama. Samantala, nang makitang tila mahirap pakitunguhan si Vegeta, sumanib sila sa mga katawan ni Kale at Caulifla na nakuha ang kontrol sa kanila. Kaya inatake nila si Vegeta at Trunks. Ang dalawang magkapatid na ito pala ay isang espesyal na uri ng nilalang na kayang pumalit sa katawan ng iba. Ang grupo ni Vegeta ay nagpatuloy sa pag-atake sa kanila at iniipon ni Vegeta ang lahat ng kanyang lakas upang maghatid ng isang tiyak na suntok. Ngunit ang dalawang kapatid na kambal ay nagawang makalaya mula sa mga katawan ni Caulifla at Kale sa oras. Bigla silang napaupo sa lupa at dumating na pala si Hearts na may dalang malaking chunk ng yelo. Sinabi niya na ito ay isang binhi ng pagkawasak para sa universo. Makakatulong ito sa amin na talunin si Zeno at ang lahat ng mga destroyer. Nakapagtataka, nababasa pa niya ang iniisip ni Heat at alam niyang si Jiren ang pinakamalakas sa lahat ng universo. Samantala, nilabanan ni Jiren ang evildoer na si Cumber. Samantala, si Goku ay nailigtas ng Grand Minister. Pagkatapos ay dinala nila si Vegeta at Trunks sa Universe 11. Biglang sumugod si Orion at nakontrol ang katawan ni Vegeta na umaatake kay Trunks. Nasasabik siya sa napakalaking kapangyarihan ng katawan na ito. Sa kabilang banda, nakikipaglaban pa rin si Jiren kay Cumber ngunit hindi niya nagawang madaig. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumikha si Hearts ng napakalakas na pressure na pumilit kay Jiren na dumapa sa lupa. Nang makitang kaya pa niyang lumaban, inutusan ni Hearts si Orion na labanan siya. Sabi ni Cumber, bakit? Siya ang biktima ko. Dapat kang pumunta sa Universe 3. Gayunpaman, napakalakas pa rin ni Jiren. Kahit sabay silang umatake, hindi rin nila magawang malaglag ang kahit isang hibla ng buhok ni Jiren. Nang nasa panganib si Trunks, nagpakita si Goku kasama ang Grand Minister. Sa puntong ito, malaya niyang nagagamit ang Ultra Instinct. Sinabi ng Grand Minister, ikaw na ang humawak ng lahat dito. Napagtanto nila na mayroon na ngayong kapangyarihan si Goku ng isang Diyos, at sa isang suntok, napaalis niya si Orion mula kay Vegeta. Sa sandaling ito, nilapitan ni Goku si Hearts para makipagpalitan ng magiliw na tingin. Gayunpaman, gusto pa rin ni Nakamin at Orion na labanan si Goku. Ngunit ang kasalukuyang Ultra Instinct ni Goku, ang magkapatid na kambal ay hindi man lang makabunot ni isang buhok sa kilikili mula sa kanya. Napagtanto na masyadong malakas si Goku, kaya nagpa siya silang magsanib, ngunit hindi pa rin nila mapapantayan si Goku. Pinatawag ni Hearts si Lags na nakakulong sa yelo at sinugod niya si Goku. Kaya ginamit ni Goku ang lahat ng kanyang lakas para sirain ang ice platform na iyon. Sa puntong ito, inihayag ni Lags ang kanyang sarili. Patuloy niyang inatake si Goku at natalo siya. Nang sinubukang makialam ni Vegeta, hinarangan niya siya, kaya agad niyang pinakawalan ang kanyang pinakamakapangyarihang estado. Habang nagkamalay si Goku, nakita niya si Vegeta na nakikipaglaban kay Camoran at si Trunks ay nakikipaglaban para protektahan siya. Sa puntong ito, hindi nakatugma si Camoran para kay Vegeta. Nilalabanan pa rin ni Jiren si Zamasu, ngunit lumalabas na ang kanyang katawan ay immortal kaya hindi siya matalo. Nagawa ni Vegeta na labanan si Nakami at Orion, hanggang sa puntong kailangan nilang maghiwalay. Gayunpaman, inutusan ni Hearts si Lags na pumunta sa Universe 3 para tulungan si Cumber. Sa puntong ito, binasa ni Hearts ang mga iniisip ni Goku at napagtanto na hindi pa perpekto ang Ultra Instinct ni Goku. Kaya nagpatuloy siya sa paggamit ng gravitational pressure upang itulak silang lahat pababa sa lupa. Sa kabutihang palad, dumating ang Supreme Kai sa tamang oras upang iligtas ang lahat at alisin sila. Nakaipon ng sapat na enerhiya si Hearts mula sa Universe 11, at ni isang buhok ni Jiren ay hindi nila nagawang ilaglag. Kaya hindi na kailangan pang labanan si Jiren. Agad siyang binihag ni Hearts at umalis. Binago ni Fo si Cooler sa isang cyborg. Sa sandaling ito, dumating na si Hearts at ang kanyang gang sa Universe 7 kay Goku. Kaya nagsanib puwersa silang lahat para labanan siya.
Nagpatuloy si Vegeta sa pakikipaglaban kina Kami at Orion, habang si Trunks ay nakikipaglaban kay Zamasu ng mag-isa. Dumating si Android 17 at Piccolo upang tulungan siya. Si Goku, sa kabilang banda, ay nahaharap sa isang mahirap na hamon mula kay Hearts. Samantala, ipinadala ni Fo si Android Cooler sa Universe 3 para labanan si Cumber at Lags. Si Cooler ay hindi kapani-paniwalang malakas at lubos na nalulula si Cumber. Maaari pa siyang mag-transform sa Golden Cooler. Gayunpaman, nang malapit na niyang tapusin si Cumber, saka siya sumabog dahil hindi kinaya ng kanyang katawan ang kapangyarihang ito. Sa panig ng Universe 7, napagtanto ni Hearts na hindi sumusuko ang mga taong ito, kaya nagpa siya siyang ilabas ang kanyang kapangyarihan. Sa puntong ito, patuloy siyang sumugod para salakayin si Goku, ngunit hindi sapat ang Super Saiyan para pigilan siya, kaya nag-transform si Goku sa Super Saiyan Blue. Inatake siya ni Goku at pinaulanan siya ng mga energy blast, ngunit sa isang pagwagayway ng kanyang kamay, walang kahirap-hirap na iniredirect ni Hearts ang lahat pabalik kay Goku. Napagtanto niya na hindi pa rin talaga seryoso si Hearts, kaya sumugod si Goku, ibinuhos ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa isang pag-atake ng Kamehameha. Samantala, tinalo ni Android 17 at Piccolo si Kamorian, na naging sanhi ng pagkasira niya sa sarili. Lumikha si Android 17 ng protection na hadlang, na tinitiyak ang kanilang kaligtasan. Akala ni Goku ay natalo niya si Hearts, ngunit sa kanyang pagtataka, nanatiling hindi nasaktan si Hearts. Sa puntong ito, tunay na pinakawalan ni Hearts ang kanyang buong kapangyarihan. Gumawa si Hearts ng mga cubic blocks sa paligid ng kanyang katawan at mabilis na sinugod si Goku, na dinaig siya. Napagtanto ni Hearts na si Kamorian ay napapaligiran. Nagpa siya si Hearts na sugpuin ang seed ng universo at itinanim ito kay Camorin. Dahil dito, naramdaman ni Vegeta sa kabilang panig ang napakalaking daloy ng enerhiya. Sa puntong ito, nagbago siya bilang isang tunay na halimaw at agad na naghiganti kay Android 17 at Piccolo. Sa isang hampas lang, nawasak niya ang buong lungsod. Ang kanilang mga pag-atake ay hindi na epektibo laban sa kanya at sila ay natalo sa isang atake. Nagkamali din si Goku at sumugod siya para kumonkontra. Nagpa siya siyang ipagpatuloy ang paggamit ng Ultra Instinct. Sa puntong ito, lahat ng pag-atake ni Kamorian ay hinarang ni Goku. Ang kapangyarihan ni Goku ay higit pa sa kanya. Ni isang suntok ay hindi niya magawa kay Goku. Pagkatapos ay hinawakan ni Goku ang kanyang sungay at hinampas siya sa lupa. Lahat ay nakakita ng pagkakataon para sa tagumpay, kaya lahat sila ay nakiisa sa paglusob kay Kamorian. Sa huli, sa isang suntok lang, nabasag ni Goku ang kanyang energy core na naging dahilan upang siya ay na-self-destruct. Biglang kinuha ni Hearts ang Universe Seed at sinabing, ito ang perpektong anyo nito. Lumalabas na ginamit lang pala niya si Kamorian para gawing perpekto ang Universe Seed. Pagkatapos ay nagsimula siyang sumanib sa seed ng universo. Agad na sumalakay si Vegeta ngunit napigilan siya ng bagong Zamasu. Ang Zamasu na ito ay naglalayong lumikha ng isang mundo na walang mga mortal, dahil tanging ang banal ang ganap na umiiral. Agad niyang sinugod ang grupo ni Goku. Dahil wala nang natitira pang lakas si Goku, siya lamang ang madakip niya. Buti na lang at saktong dumating si Jiren. Sa kalbo mong ulo, sa tingin mo mapipigilan mo ako. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay sumulpot din si Hit at naghatid ng suntok sa kanya. Kaya't silang tatlo ay nagsanib puwersa at umaksyon. Gayunpaman, huli na sila. Si Hearts ay nakipagsanib na sa Universe Seed. Nakapagtataka, pinagtaksilan niya si Zamasu at ginawa siyang disintegrate dahil naabot na ni Hearts ang isang makajos na antas ng kapangyarihan. Ang mga maliliit na orb sa katawan ni Heart ay nagsimulang umatake sa grupo ni Goku, at agad siyang naghatid ng suntok sa bawat isa sa kanila, na naging sanhi ng pagbagsak nila sa lupa. Napagtanto nila ang napakalaking kapangyarihan na taglay niya. Gayunpaman, tumanggi si Goku na sumuko at ipinagpatuloy ang kanyang pag-atake kay Hearts, ngunit napaatras si Goku bago pa man niya ito maabot. Para naman kay Jiren at Hit sa puntong ito, nagpatawag si Hearts ng isang napakalaking cube na dumurog sa buong grupo sa lupa. Si Jiren at Hit lang ang may lakas para bumangon at atakihin siya. Pagkatapos ay sinabi ni Goku kay Vegeta, kailangan natin mag-fuse. Kahit na ayaw na ni Vegeta, kailangan nilang mag-fuse para iligtas ang universo. Nag-aatubili si Vegeta na sumanib kay Goku, kaya ipinanganak ang mandirigmang si Gogeta. Hindi niya napigilang tumawa, anong laro ang nilalaro ninyong lahat? Ngunit kumpiyansa lang nang umiti si Gogeta,
kaya agad na inatake ni Hearts ang mga natitirang mandirigma para pigilan ang sinumang makialam sa kanyang laban. Sa sandaling ito, naging Super Saiyan Blue si Gogeta, lumikha siya ng isang napakalaking haligi ng enerhiya. Sa isang suntok lang, napabalikwas siya. Napagtanto ni Hearts na hindi maganda ang sitwasyon, kaya pinakawalan ni Hearts ang umiikot na cubic block sa kanyang mga braso. Ngunit napakalakas na ngayon ni Gogeta, patuloy na binubugbog si Hearts ng walang awa. Sabi ni Hearts, sa lakas na ito ay matatalo mo si Zeno. Bakit hindi ka makipagtulungan sa akin? Ngunit tumanggi si Gogeta, kaya nagpatuloy si Hearts sa paggamit ng gravity, na humihila ng napakalaking meteorite patungo sa Earth. Napagtanto ng lahat na gusto niyang sirain ang planeta. Ngunit si Gogeta, na natiling kumpiyansa at pinakawalan ang kanyang buong kapangyarihan, inaatake ang meteorite na naging dahilan upang ito ay tumigil. Patuloy na pinalakas ni Hearts ang kanyang kapangyarihan, tinutulak ang meteorite patungo kay Gogeta, kaya ipinagpatuloy niya ang pagpapakawala ng Kamehameha, kasama sina Heat at Jiren na tumulong sa kanya. Naging sanhi ito ng paghiwa-hiwalay ng meteorite. Pagkatapos ay sumugod si Gogeta patungo kay Hearts, naghatid ng malakas na suntok na dumurog sa kristal sa kanyang dibdib, na naging dahilan upang mawala ang kapangyarihan ng Universe Seed. Sa wakas, natunaw si Hearts. Nadama ng Grand Minister na ang kanyang pagtitiwala kay Goku ay makatwiran. Si Jiren naman, tanong niya, bakit hindi mo ginamit ang kapangyarihang ito sa Tournament of Power? Bigla na lang silang naghiwalay at sabi ni Vegeta, dahil ayaw naming makipag-fuse sa kanya. Sa ibang universo, ang koponan ni Goku ay nakikipaglaban sa Lord of Darkness. Sina Goku at Vegeta ay nagsama sa Vegeto Level 4, at ang kanyang kapangyarihan ay nalampasan ng buo ang Lord of Darkness. Tinulungan ni Supreme Kai si Trunks na ilabas ang kanyang espada at nagawa niyang talunin ang Lord of Darkness. Ang kastilyo ng Panginoon ng Kadiliman ay nagsimulang gumuho. Ang ibon ni Supreme Kai ay nag-transform sa isang higante at sinira ang kastilyo ng Lord of Darkness. Sa huli, ligtas ang lahat. Si Goku at Vegeta pagkatapos ay naghiwalay. Sa sandaling ito, kakapanganak pa lang ni Fu. Ang kanyang mga magulang, na gustong iligtas siya ay dinala siya sa ibang universo. Para naman kay Supreme Kai, inihayag niya na nawala ang ibon. Kaya nagpa siya sina Trunks at Pan na tulungan siyang mahanap ang ibon. Nakapagtataka, nahuli na ito ni Goku. Nagtaka siya kung saan nanggaling ang hangal na ibong ito. Biglang dumating sina Trunks at Pan para kunin ang ibon, dahil kailangan nilang panatilihin ang ayos ng oras. Sa sandaling ito, lumitaw din ang lahat ng tagapagwasak na Diyos ng 12 universo. Pumunta sila dito upang sirain ang ibong ito, ngunit maaaring burahin ng ibon ang destruction technique ni Beerus. Ipinaliwanag ni Beerus sa lahat na mayroong isang misteryosong ibon na sisira sa buong universo. Gayunpaman, ipinagtalo ni Trunks na hinding-hindi gagawin ni Toki Toki ang ganoong bagay, kaya agad itong tinulungan ni Pan na tumakas. Inakala ng mga Destroyer Gods na pinagtaksilan sila, kaya sinubukan nilang lahat na gumamit ng destruction technique para harapin ang grupo. Gayunpaman, pinigilan sila ni Beerus, na sinabi na siya mismo ang hahawak sa sitwasyon. Naunawaan ni Goku at Vegeta na kailangan nilang lumaban. Sabi ni Goku, ang tagal na rin simula nung naglaban tayo, di ba? Si Fu naman, pinagmamasdan niya ang lahat at siya pala ang may hawak ng Disaster Bird. Sa kabilang banda, kahit na silang tatlo ay nagsama-sama kay Beerus, hindi ito nagpatalo sa kanya. Ngunit napansin ni Krillin na mayroong hanggang 11 mga Diyos na tagapagwasak na may kapangyarihan na katulad ni Beerus. Biglang dumating sina Goku at Vegeta mula sa isa pang universo, na nag-iwan sa lahat ng tuliro kung saan nanggaling ang dalawang ito. Sinabi nila na hindi ito ang oras para makipag-away. Sa sandaling ito sa kalangitan, maraming mga ugat ng kalawakan ang lumitaw, na patuloy na sumisipsip ng mga sustansya, na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga planeta. Kaya't ang mga God of Destruction ay bumalik upang pangalagaan ang kanilang sariling mga universo, na naiwan lamang ang mga grupo ni Goku at Beerus. Sa pagkakataong ito ay lumitaw si Fu. Sinabi niya, ang aking ibon ay ang tunay na ibon ng kalamidad, at ang mga ugat na ito ay mula sa Universe Seed ni Hearts. Nagplano siyang lumikha ng isang ganap na bagong universo. Bigla, ang kapangyarihan ng lahat ay muling hinihigop ng mga ugat na ito. Agad na ginamit ni Beerus ang kanyang makadiyos na ki upang pigilan ang kanilang paglaki at inutusan ang lahat na kumilos. Sa kabilang panig, tinipon ni Fu ang lahat ng mga dating naunang kalaban ni Goku.
Hinahanap ni Goku at Vegeta si Fu nang biglang lumitaw ang isang figure na kapareho ni Goku na kumakain ng devil fruit. Nakilala nila siya bilang Turles. Sabi ni Vegeta, sila ang minsang umatake sa Earth. Sa puntong ito, nag-transform din si Vegeta at Goku sa Super Saiyan Blue, na nagpakawala ng kanilang kapangyarihan. Lumalabas na binigyan sila ng kapangyarihan ng puno ng universo, na nagpapahintulot sa kanila na makipaglaban kina Goku at Vegeta. Samantala, natagpuan ni Trunks si Fu. Sa kabilang banda, sina Goku at Vegeta ay nakaharap kay Dr. Willow. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawa niyang ilipat ang kanyang pag-atake at mahuli si Vegeta nang hindi nakabantay. Kahit ang kanilang Super Saiyan 3 forms ay hindi siya kayang talunin. Kaya't nagpa siya silang mag-transform sa Super Saiyan 4 at naghatid ng isang malakas na suntok, ngunit pinasingaw lamang nito ang magma doon. Para naman kay Dr. Willow, nanatili siyang hindi nasaktan. Sabi niya, tapos na akong mag-analyze at umalis na. Pinag-aaralan lang pala niya ang kapangyarihan nila. Para naman kay Fu, pinakawalan niya ang ibon, pinipigilan ang paggalaw ni Goku at Vegeta. Sinubukan silang iligtas ng ibon ni Pan, ngunit nahuli ni Fu. Nang makitang kumpleto na ang plano, umalis na silang lahat. Para naman kay Dr. Willow, sa puntong ito, salamat sa kanyang pagsusuri kay Goku at Vegeta, matagumpay niyang nabuhay muli ang demonyong underworld na si Janemba. Kahit na nag-transform sina Goku at Vegeta sa Super Saiyan 4, hindi nila siya kayang talunin. Sa isang pag-atake lang, pareho silang hindi makakilos. Sa kabutihang palad, ang grupo ni Goku ay naglipat ng dimensyon sa lokasyong ito, kaya pareho silang nagbago sa Super Saiyan Blue at inatake siya. Ipinagpatuloy ni Dr. Willow ang pag-analyze ng data at napagtanto na ang kalaban na ito ay napakabigat, kaya ang buong grupo ay nakipagtulungan upang labanan siya. Ngunit kahit paano lumaban ang dalawang Goku, nanatili siyang napakalakas. Biglang may sumulpot na dalawang individual, pinalamig ang kanyang mga paa at pinaalis siya. Nakilala sila ni Trunks bilang si Salsa at Putin, ang dalawang magkasalungat na karakter na dati nilang nakalaban. Inalok niya na ipakita kay Goku kung paano sirain ang puno ng universo at ipinakita sa kanya ang sitwasyon ng ibang mga universo. Biglang inatake sila ni Janemba, nagawa pa niyang i-teleport ang kanyang suntok. Pagkatapos ay pinayuhan ni Salsa si Goku, dapat mong gamitin ang pamamaraan na minsang makatalo sa kanya, kaya sinabi ni Goku sa lahat na magpadala ng enerhiya sa kanya. Habang pinipigilan ni Salsa at Putin si Janemba, nakakuha ng sapat na enerhiya sina Goku at Vegeta. Silang dalawa ay nalampasan na nila ang kanilang mga limitasyon, madaling madaig si Janemba at tinapos siya gamit ang Dragon Fist technique. Nagalit ito kay Dr. Willow dahil wala sa kanyang data ang pamamaraang ito. Sa puntong ito, ipinadala ni Putin ang lahat sa lokasyon sa puno ng universo. Tumalon si Vegeta at nagpakawala ng isang napakalaking globo ng enerhiya upang sirain ito, ngunit hinihigop ng puno ng universo ang lahat. Biglang lumitaw si Fu na ikinagalit ni Vegeta, na sumugod sa kanya upang salakayin siya. Napagtanto niya na ginagamit ni Fu ang enerhiya ni Cumber at ginagamit ni Fu si Cumber bilang pinagmumulan ng kapangyarihan. Parehong nawalan ng kontrol sina Vegeta at Goku. Ngunit ang kanilang mga instinct ang nagtulak sa kanila na atakehin si Fu nang walang humpay, kaya kinailangan niyang i-dispel ang masamang ki na kumokontrol sa kanila. Sa sandaling ito, binigyan ni Goku si Vegeta ng isang pares ng mga hikaw na Potara, na sinasabing ito ang tanging paraan upang talunin si Fu, kaya't pareho silang pinagsama bilang Vegeto at naging Super Saiyan Blue. Samantala, ang iba pang grupo ni Goku ay nahuli ng isang babaeng nagngangalang Tuwa, na nagsasabing nilikha siya ni Fu upang palitan ang kanyang mga magulang at tulungan siyang maging Lord of Darkness. Hinigop niya ang kadiliman sa loob nila at itinulak sila sa ibang dimensyon. Ang kapangyarihan ni Vegeto ay lubusang nanaig kay Fu, kaya nagpa siya siyang ilabas ang kanyang madilim na kapangyarihan at lumaban. Gayunpaman, nanatiling hindi nabigla si Vegeto at buong lakas na sinalungat ang kanyang mga pag-atake. Napagtanto ni Fu na hindi siya tugma kay Vegeto. Biglang nagsimulang kuminang ang Universe Tree at tila lilikha ito ng bagong universo. Gayunpaman, ito ay nalanta at nagbalik ng buhay sa ibang mga universo. Ito ay dahil ginamit ni Beerus ang Dragon Ball upang hilingin na alisin ang pag-iral ng Universe Tree. Dahil dito ay labis na nadismaya si Fu, iniisip na nabigo ang kanyang plano. Sa kabutihang palad, bumalik si Tuwa at binigyan siya ng madilim na enerhiya na natanggap niya, na nagbigay sa kanya ng higit na kapangyarihan.
Nag-transform si Fo bilang Lord of Darkness at sinubukang buhayin ang Universe Tree. Nang bubuhayin na niya ang puno ng universo, sumugod si Vegeto upang pigilan siya. Gayunpaman, ang kapangyarihan ni Fo ay tumaas ng husto sa puntong ito, na nagpapahintulot sa kanya na tumayo laban kay Vegeto. Sa panghihimasok ni Tuwa, ipinagpatuloy ni Fo ang kanyang pagsisikap na buhayin muli ang puno ng universo. Biglang bumukas muli ang Dimensional Rift at muling lumitaw ang Vegeto Super Saiyan 4. Tinulungan pala siyang makabalik ng dalawang sorcerer. Hindi na nagaksaya ng oras si Vegeto at naghatid ng malakas na suntok kay Fu. Ang kanyang kapangyarihan na Super Saiyan 4 ay napakalaki, na nagpilit kay Fu na lumikha ng isang special na bilangguan upang ikulong ang mga ito. Sa sandaling ito, pumasok si Broly mula sa labas at naglunsad ng walang humpay na pag-atake kay Vegeto. Pagkatapos ng ilang mga bigong pagtatangka, naging mas malakas si Broly kahit na naging Super Saiyan 4. Kaya't dumating din si Vegeto Blue para tulungan siya. Nang makitang kayang-kaya ni Broly ang dalawa sa kanyang sarili, ipinagpatuloy ni Fo ang kanyang plano na buhayin ang Universe Tree. Sa kalaunan, ang Universe Tree ay muling isinilang. Dinala agad ni Vegeto Blue palayo si Broly para mapigilan ni Vegeto Level 4 si Fu. Habang hawak niya ang isang bagong universo sa kanyang mga kamay, agad siyang inatake ni Vegeto. Napagtanto na kailangan niya ng oras upang ipanganak ang kanyang universo, kaya't si Vegeto ay nagpatuloy sa walang tigil na pag-atake, kasama si Demigra sa pamamagitan ng pagyeyelo sa oras nilang dalawa. Samantala, si Goku ay dinala pabalik sa Earth. Sa sandaling ito, tumatakbo si Goku mula sa pagtugis ng dalawang sasakyang pangkalawakan, ngunit hindi pa rin nila siya mahuli, na naging dahilan upang mawalan ng pasensya si Frieza, kaya kinailangan nilang makialam. Parehong sumugod sina Frieza at Cooler upang salakayin si Goku, sa pag-aakalang matatalo nila siya. Gayunpaman, nagpakita si Hearts upang tulungan si Goku. Tumayo siya sa panig ni Goku pagkatapos makatakas mula sa impyerno. Galit na galit sina Frieza at Cooler at naglunsad ng kanilang mga pag-atake sa kanya. Pinaplano ni Goku na gamitin ang kanyang Ultra Instinct na anyo. Masyadong naging pamilyar si Frieza dito, kaya inatake niya si Goku gamit ang napakalaking Energy Sphere. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik si Goku sa kanyang Ultra Instinct na anyo at agad na natalo si Frieza, na pinabagsak siya sa lupa. Bigla siyang nakatanggap ng kapangyarihan mula sa Dark Dragon Ball, kaya agad silang nilabanan ng dalawang magkapatid na Frieza. Habang sinasalakay nila sina Goku at Hearts, lumitaw si Broly at mabilis na natalo sina Hearts at Goku. Pagkatapos ay sumugod sina Frieza at Cooler upang salakayin si Broly, ngunit natalo rin sila nito. Samantala, nagmamasid pa rin si Crimson. Siya ay walang iba kundi si Black Goku mula sa ibang timeline. Nang makitang natalo ang magkapatid na Frieza, biglang dumating ang isang mandirigma na nakaitim na balabal para kunin ang Dragon Ball ni Cooler. Inatake siya ni Frieza, ngunit natalo rin si Frieza at kinuha rin sa kanya ang Dragon Ball. Nang makaalis ang mandirigma na nakaitim na balabal, lumitaw si Crimson. Naramdaman ni Crimson na hindi ito ang lugar upang labanan si Goku, kaya inutusan niya silang dalawa na pumunta sa itaas na lugar kung saan nakikipaglaban si Vegeta. Inaatake pala siya ni Cumber. Natagpuan ni Turles ang labanang ito na napaka-interesante, kaya naglunsad siya ng pag-atake kay Cumber at sinuntok si Vegeta sa mukha. Patuloy na ipinadala ni Turles ang kanyang masamang ki kay Vegeta, dahil nilayon niyang ilabas ang kadiliman sa loob ni Vegeta. Gayunpaman, nagawang kontrolin ito ni Vegeta at ginawang sarili niya ang kapangyarihang iyon. Walang tigil niyang inatake ang taksil na si Turles dahil pakiramdam niya ay sinisiraan ni Turles ang lahing Saiyan. Excited din si Cumber na hamunin si Vegeta, kaya ipinakita sa kanya ni Vegeta ang kanyang tunay na kapangyarihan. Nakapagtataka, ang pag-ataking ito ay nagpabagsak kay Cumber. Samantala, nakikipaglaban pa rin si Goku kay Crimson at nahuli ni Crimson si Goku. Sinubukan ni Vegeta na iligtas si Goku, ngunit siya ay napagod. Noong tatapusin muna ni Crimson si Vegeta, pinakawalan ni Goku ang kanyang Ultra Instinct. Kaya tumalikod si Crimson para salakayin si Goku, ngunit kahit anong atake niya, hindi niya matamaan si Goku. Napagtatanto na wala siyang laban kay Goku, sinira ni Crimson ang buong kastilyo. Nagplano ang grupo ni Goku na mag-teleport kaagad, ngunit hindi maramdaman ni Goku ang ki ng sinuman. Sa kabutihang palad, nagpakita si Cell upang tulungan ang grupo ni Goku at inilipat sila sa ibang lokasyon. Sa puntong ito,
Ipinaalam ni Shroom sa grupo ni Goku ang plano ni Crimson na maging pinuno ng mundo. Mapalad sila sa tulong ni Cell, kahit na nagkikimkim pa rin ng sama ng loob si Cell sa grupo ni Goku. Gayunpaman, para sa kapakanan ng kanyang sariling mga ambisyon, nagpa siya si Cell na makipagtulungan. Hindi ganap na makontrol ni Goku at Vegeta ang kanilang mga bagong kapangyarihan, kaya gumawa si Shroom ng isang training space para sa kanila. Biglang nahanap ng grupo ni Dr. Willow ang lugar na ito, at pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan sa harap ng grupo ni Gohan. Agad na inilunsad ni Gohan ang isang pag-atake sa kanya, at ang dalawa ay nasangkot sa isang matinding labanan. Habang pinaplano ni Crimson na duminahin ang sangkatauhan, nagambali siya ng isang mandirigma na nakasuot ng itim na balabal. Sumabak sila sa isang matinding labanan, ngunit napatunayang mas malakas si Crimson at patuloy siyang natalo. Nang tatapusin na niya ang mandirigma na nakaitim na balabal, bumalik sina Goku at Vegeta. Pareho silang nakipaglaban kay Crimson, at nagpakawala si Goku ng isang malakas na pag-atake upang tapusin siya. Biglang hinigop ni Crimson ang enerhiya ng planeta, umuunlad sa isang bagong antas ng kapangyarihan. Sumugod si Vegeta para salakayin si Crimson, ngunit mabilis siyang natalo. Maging sina Frieza at Cooler ay sinubukang salakayin si Crimson, ngunit hindi nila siya nagawang saktan. Nang makita silang laging humahadlang sa kanyang mga plano, ipinatawag ni Crimson si Shin Shenron upang harapin si Frieza. Nakita ni Cumber na napakalakas niya, kaya masigasig siyang sumugod sa pag-atake. Sinabi ni Hearts kay Goku at Vegeta na kailangan nilang talunin si Crimson ng mabilis dahil ang kanyang kapangyarihan ay patuloy na tumataas. Mayroon lamang isang paraan upang talunin siya, na magsama sa isang bagong anyo. Kahit na ayaw ni Vegeta na makipag-fuse kay Goku, wala silang ibang opsyon, kaya atubili silang nakipag-fuse kay Gogeta. Sumulpot si Gogeta at sinuntok si Crimson sa mukha. Sa kabila ng pagtitiwala ni Crimson sa kanyang kapangyarihan, wala siyang laban sa kasalukuyang lakas ni Gogeta. Isang malakas na suntok ang ibinigay ni Gogeta na nagpabagsak kay Crimson sa lupa. Sa puntong ito ay nagalit si Crimson at nadagdagan pa ang kanyang kapangyarihan, ngunit tuluyan na siyang natalo ng suntok ni Gogeta. Nakuha ng mandirigmang nakaitim na balabal ang lahat ng 7 Dragon Ball, na pinalaya ang lahat mula sa mahirap na kalagayan. Nang bumalik si Goku sa puno ng universo, nakita niya si Fu, na ngayon ay tila isang bata na ikinagulat ng lahat, dahil sumanib siya kay Dory na isang ibon, at salamat sa ibong iyon na nagawa ni Fu na makatakas mula sa time freezing trap. Sa puntong ito, ang kapangyarihan ni Fu ay umabot sa ibang antas. Biglang sumugod si Broly sa pag-atake, ngunit lumitaw sina Hearts at Cumber upang pigilan siya. Patuloy na inaatake ni Cumber si Broly, ngunit kalaunan ay pinalipad siya sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Broly. Sumugod din si Hearts para pigilan si Broly, habang ginagamit ni Fu ang kanyang bagong kapangyarihan para salakayin sina Goku at Vegeta. Kinailangan nilang magsama, kaya lumabas ang Gogeta Blue at Super Saiyan 4 Gogeta. Pagkatapos ay inatake sila ni Fu, ngunit hindi ito sapat upang talunin ang pinagsamang lakas ng dalawang Gogeta. Nagpatuloy si Fu sa pagtaas ng kanyang kapangyarihan at nagpakawala ng malakas na pag-atake na naghiwalay sa kanila. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang dimensional portal at sinubukang sipsipin ang parehong Vegeta dito. Pinipigilan nito si Goku na magsanib muli, na nagpapahirap sa kanila na talunin si Fu. Buti na lang at dumating ang Supreme Kai para tulungan sila. Inutusan niya ang magkabilang Goku na i-concentrate ang kanilang enerhiya ng magkasama upang makapagpadala siya ng karagdagang kapangyarihan sa kanila. Dahil dito, tumaas ang kapangyarihan nilang dalawa. Pagkatapos ay ginamit ni Goku ang pamamaraan ng Kamehameha para atakehin siya. Inakala ni Fu na napakalakas ng pag-atake na iyon, ngunit hindi siya naapektuhan. Bigla, nagpatuloy si Fu sa pagsipsip ng higit na kapangyarihan mula sa puno ng universo, na lubhang nagpapataas ng kanyang lakas. Gayunpaman, kinuha ni Goku ang kontrol sa kanyang kapangyarihan at hinigop pa ito. Nakakagulat, kayang kontrolin ni Goku ang kapangyarihan at nagawa itong angkinin. Pareho silang nasangkot sa isang matinding labanan, ngunit si Goku ay hindi kapanipaniwalang malakas, ganap na nadaig si Fu. Ikinagalit nito si Fu, na tumangging tumanggap ng pagkatalo, kaya't pareho nilang pinakawalan ang kanilang buong kapangyarihan at naglunsad ng isang mapagpasyang pag-atake. Ngunit pinalipad ni Goku ang pag-atake ni Fu, natalo siya. Pinakawalan din si Vegeta at ang ibon at ibinalik. Sa huli, ang koponan ni Goku ay nagwagi at sila ay dinala pabalik sa kanilang sariling planeta.
Sa sandaling ito, si Supreme kay Eos ay gumawa ng plano. Tinipon nila ang lahat ng mga mandirigma mula sa 12 universo upang lumahok sa isang labanan sa space-time. Kung ang 12 koponan ay kailangang magsimula ng isang labanan sa kaligtasan upang manalo, kailangan nilang makuha ang Flying Time Fairies o talunin ang 7 miyembro ng iba pang mga koponan. Ang koponan na mananalo ay makakatanggap ng magagandang gantimpala. Lahat sila ay dinala sa iba't ibang arena na may iba't ibang lupain. Ang kalaban ni Goku ay si Goku mula sa ibang timeline, ngunit habang nag-uusap sila, bigla silang inatake. Kaya kinailangan nilang magtulungan para talunin ang mga umaatake sa kanila. Samantala, lahat ng iba ay nakikibahagi sa matinding pakikipaglaban sa matitinding mga kalaban. Masama man o walang awa, lahat sila ay determinadong manalo. Si Yamcha naman ay tumatakbo palayo kay Frieza dahil wala itong lakas para labanan ito. Habang tumatakbo ang oras, mas tumitindi ang laban ng mga mandirigma kaysa dati. Sa puntong ito, ang parehong Goku ay sabik na subukan ang kanilang lakas laban sa isa't isa, kaya inilabas nila ang lahat ng kanilang kapangyarihan upang simulan ang kanilang labanan. Samantala, si Yamcha ay nagtatago sa mga palumpong, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita niya ang isang time fairy. Salamat sa pagtatagpo na ito, ang koponan ni Goku ay nagwagi at dinala pabalik sa arena. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, 3 koponan lamang ang pinayagang bumalik. Habang ang mga talo ng koponan ay tinanggal mula sa kalawakan. Si Trunks na galit, ay agad na naglunsad ng pag-atake sa Black Warrior, na mabilis na gumanti. Gayunpaman, walang laban si Trunks sa kanyang kalaban at bumagsak siya sa lupa. Sa puntong ito, nagpa siya si Trunks na ibigay ang lahat, at ang dalawa ay nakipagpalitan ng matinding suntok. Sa hindi inaasahang pagkakataon, huminto ang oras at lumitaw si Supreme kay Eos na namagitan, na pinahinto ang magkabilang mandirigma, at ipinaliwanag niya sa lahat ang mga alituntunin ng buhay o kamatayan. Sa puntong ito, dinala sina Gohan at Piccolo sa planetang Namek, kung saan kailangan nilang labanan ang mga mandirigmang Namekian ni Supreme kay Eos. Samantala, dumating sina Vegeta at Yamcha sa planetang Crystal. Ipinaliwanag ng batang babae ang mga patakaran ng laro sa kanila, ngunit hindi interesado si Vegeta at inatake siya. Parehong nakipagbakbakan sina Hit at Vegeta, ngunit hindi malabanan ni Yamcha ang alinman sa kanila, kaya pumasok si Vegeta para tulungan siya. Binanggit ng batang babae na hindi masisira ni Vegeta ang kanyang depensa, na ikinagalit ni Vegeta at siya ay umatake, na sa kalaunan ay nabasag ang kanyang depensa. Nahuli na ni Hit ang babae, ngunit bigla itong inatake. Si Yamcha pala ang gustong iligtas ang dalaga dahil sa sobrang ganda nito. Nang makita ang katapangan ni Yamcha at sinubukang iligtas siya, naantig ang dalaga at nagpa siya siyang pakasalan si Yamcha. Sa kabilang banda, nakikipaglaban pa rin si Trunks sa lalaking nakaitim na balabal. Sa kanyang gulat, siya pala si Future Gohan, na nakipagtulungan kay Supreme kay Eos para dagdagan ang kanyang kapangyarihan para protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Hindi niya hinayaang makagambala si Trunks sa kanyang misyon, kaya nagpatuloy sila sa pakikipaglaban sa kabila ng pagtatangka ni Trunks na mga tuwiran sa kanya. Gumamit si Gohan ng isang pag-atake na Kamehameha laban kay Trunks, ngunit nagawa ni Trunks na madaig si Gohan. Sa sandaling ito, sina Goku at Jiren ay nasa isang labanan sa isang napakalakas na Saiyan, na lumalabas na walang iba kundi si Bardock, ang ama ni Goku. Gayunpaman, naabot na ni Goku ang isang antas ng kapangyarihan na katumbas ng sa mga Diyos, na ginawang walang kapantay si Bardock para sa kanya. Pagkatapos ay inipon ni Bardock ang lahat ng kanyang lakas para sa isang huling pag-atake habang si Goku ay sumalungat sa isang Kamehameha. Sa kabila ng lakas ni Bardock, sa huli ay natalo siya ni Goku. Sa panig ni Kranawa, sinusubukan niyang hanapin si Supreme kay Eos para bawiin ang mga Time Scroll, kaya pinaghalo niya ang lahat ng Time Scrolls at inilagay ang mga ito sa isang kahon. Pagkatapos ay pareho silang nag-teleport sa labas upang labanan ang isa't isa. Inilabas ni Eos ang kanyang tunay na kapangyarihan, at ganoon din ang ginawa ni Kranawa para maghanda para sa laban. Pareho silang handa para sa labanan. Biglang nagpakawala si Eos ng napakalakas na pag-atake, na pinilit si Kranawa na ipagtanggol ang sarili. Sa sandaling ito, labis na galit si Eos. Si Goku ay lumitaw na may gabay ng Time Fairy, kahit na hindi niya alam ang sitwasyon. Hiniling niya kay Eos na wag burahin ang mga natalo sa labanan, ngunit tumanggi si Eos. Naniniwala siya na tungkulin niyang panatilihin ang balanse ng oras at espasyo.
Napagtanto ni Goku na walang saysay ang pakikipag-usap, kaya't wala siyang pagpipilian kundi makipaglaban kay Eos. Sa kabila ng paggamit ng Ultra Instinct sa pag-atake, napakalakas din ni Eos at hindi siya matamaan ni Goku. Nagsimulang kontrahin ni Eos ang pag-atake, na nahuli si Goku sa kanyang bitag. Habang naghahanda si Eos na ilabas ang kanyang panghuling suntok, gumamit si Goku ng Kamehameha bilang pang-aakit. Agad na nag-teleport si Goku sa lokasyon ni Eos at nagpakawala ng isang hindi kapani-paniwalang malakas na pag-atake, na nagwasak sa temporal at spatial na hangganan ni Eos. Nagpa siya si Supreme kay Eos na kailangan niyang alisin si Goku. Samantala, sa loob ng universo, ang Demon Lord ay tinambangan ni Demigra, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak at pagsipsip ng kanyang kapangyarihan. Bumalik kina Goku at Eos, habang naghahanda sila para sa isang seryosong labanan. Isang napakalaking bowl ang apoy ang nahulog mula sa langit. Mabilis na nailigtas ni Goku si Kranawa, habang tinanggap ni Eos ang buong puwersa ng pag-atake, na iniwan siyang pagod. Bumalik na pala si Demigra at kinuha kay Eos ang kahon ng time-space. Determinado siyang maging Lord of Darkness at tinawag ang Shadow Dragon. Malaki ang tiwala ng dragon na ito sa sarili niyang kapangyarihan, kaya mabilis siyang lumikha ng energy sphere para salakayin si Goku. Ngunit dumating si Gogeta sa tamang oras upang harangin at tulungan siya. Nang makita ng Shadow Dragon si Gogeta, natakot siya at pinahiya siya ni Gogeta. Ang Shadow Dragon pagkatapos ay desperadong inatake si Gogeta, ngunit ginamit lamang ni Gogeta ang isang daliri upang kontrahin ang Shadow Dragon, na nagpagalit sa kanya. Sa puntong ito, ang Shadow Dragon ay patuloy na paulit-ulit na natalo ni Gogeta. Nagpumilit siya sa kanyang mga pag-atake laban kay Gogeta. Ngunit ang kanyang mga welga ay hindi makapinsala sa kanya. Napagtanto ng Shadow Dragon na si Gogeta ay higit na nakahihigit, na nagudyok sa kanya na ilabas ang kapangyarihan ng 7 Dragon Balls, na lumikha ng napakalawak na mapagkukunan ng enerhiya. Bilang tugon, nagpa siya din si Gogeta na gamitin ang kanyang buong kapangyarihan upang kontrahin ang pag-atake. Kahit na ginamit ng Shadow Dragon ang lahat ng kanyang lakas, sa huli ay natalo siya at natalo ni Gogeta. Nagsimulang maramdaman ni Eos na si Demigra ay lubhang mapanganib. Bigla, ipinagpatuloy niya ang paggamit ng kapangyarihan ng kadiliman at tinawag ang iba pang masasamang nilalang, at pinalakas pa ang kanilang lakas. Ito ay magiging isang labanan ng kadiliman. Hinimok ni Klonoa ang lahat na tipunin ang kanilang lakas at labanan siya, ngunit ang lahat ay walang kabuluhan dahil nakuha na ngayon ni Demigra ang pinakamataas na kapangyarihan. Biglang sumulpat ulit si Broly kaya agad na umatake si Gogeta para pigilan siya. Kaya pareho silang nakikibahagi sa tuloy-tuloy na labanan. Gumawa si Gogeta ng energy sphere para harangan ang umuulan na mga bala mula kay Broly, habang ipinakita ni Demigra ang sarili niyang mabigat na kapangyarihan. Pagkatapos ay hinawakan niya si Eos at hinampas sa tiyan, tinamaan pa ito sa mukha, kaya agad na ginamit ni Goku ang Kamehameha para pigilan ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumikha si Demigra ng Spatial Rift para makuha ang atake ni Goku, at pagkatapos ay ibinalik niya ito sa kanya. Tinangka ni Goku na umiwas, ngunit nasa likod niya si Klonoa kaya kinailangan niyang harangan ang pag-atake. Dahil sa sobrang lakas ni Demigra, natangay si Goku. Sinamantala ang pagkakataong ito, ginamit ni Eos ang kanyang time maze para ikulong siya. Gayunpaman, madaling sinira ni Demigra ang time-space confinement at pinakawalan ang kanyang kapangyarihan. Si Goku ay hindi nakatugma para sa kanya. Sa kabilang panig, si Frieza ay napapalibutan habang si Yamcha at ang kanyang bagong love interest ay pinagsama ang kanilang mga kapangyarihan. Gumawa sila ng napakalaking energy sphere at inilunsad ito ng diretsyo kay Frieza. Sa sandaling ito, nagsimulang mag-isip ang dalawa tungkol sa kanilang hinaharap na magkasama at maging ang kanilang kasal. Samantala, si Gohan ay inatake ni Cell. Bagamat napakalakas ni Trunks at Gohan, hindi pa rin sila tugma sa kanilang mga kalaban, kaya't nagpasya silang dalawa na magsanib puwersa para talunin sila. Para naman kay Goku, nahuli siya ni Demigra. Nang malapit nang tapusin siya, gayunpaman, dumating si Vegeta sa tamang oras upang pigilan si Demigra at iligtas si Goku. Nakaisip si Klonoa ng bagong plano para sa kanilang koponan. Ito ay para kay Eos na gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang pigilan si Demigra. Gayunpaman, nagawa niyang ilabas ang kanyang kapangyarihan at makalaya. Noon lang, sina Goku at Vegeta ay nagsanib sa Vegeto at agad na nag-counter-attack kay Demigra at kaya opisyal na nagsimula ang labanan ng Ultimate Power.
Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.